Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Bible. Importante yun kayo. Ang Bible sa itong kinabuhi. Philippians chapter 3 verse 13. The Bible says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Sa brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. So ato makita diri magsunan or kagilaan, ato makita diri ang pagsulti ni San Pablo, meaning forgetting those things which are behind. So kining pag-move on ba? Kining pagpadayon sa unahan o kining paghikalimot sa langagi. Masayan yun, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So ano na ito makita di ang dito move on. No? Pag move on. Nakalimtan to na itong nahitabo na kaniadto nga ato itong tanaw ng unahan. Ang tao nga magsigig lingi sa iyang nangagi, di gina magmalampusod. Ang tao nga magsigkwinta sa nangagi, nga di mo tanaw sa paglaom sa unahan, di gina magmalampusod. Stay put na gina siya diha. Magsige ra gina siya tuyong dahil kalibutan na. No? So forgetting the past, kaning paghikalimot sa mga nangagi. Kani kaubuton man sa Ginoo. No will na sa Ginoo nga di ta magpuyo sa atong nangagi. No? Ato nang kalimtan, ato nang talikdan ang humana. Kay kanang humana di na nato mabalik. Humana mo na. Mo na yun, past is past. No? O ang yawa lang ang magsigkwinta sa atong nangagi. Ang yawa kusugin ang mawinta sa atong nangagi. Sige nga balik kung unsa ta, kung unsa na, kung unsa mga kuan positive o negative ni hitabo sa itong kinabuhi, mga maayo, mga kalipay o mga kasakit nga hitabo sa itong kinabuhi, balik na siya wa. No? Sumubo lang nga butang kani paghikalimot sa langagi. Number 1, we need to forget all past guilt. No, kini atong mga kasipyatan ba, atong kapalpakan, kini mga sa nga atong nahimo, o unsay mga di maayo atong nahimo sa nangagi, kinang di na ta mapuyo diha. Kinang ato lang kalimtan kay kung magpuyo diha, magsitag pabilin diha, di kita mulog, di kita ka move on. Magsihimtay yun, mao man ni, mao magida ko nahimo, inaani man gyud ko, inaani na lang gyud ko hangtod sangtod. Di ra kutob ang atong mentalidad ba? Diya ra kutob ang atong pananaw. Pero ang Diyos naghatag natong paglaom. Ang Diyos naghatag natong kanang pag-asa o kanang paglaom sa unahan. Na kinahanglan move on ta. Ayaw pagpuyo sa imong past. Because past is past, wala tayong mahimo ana. No makatabang man na nato, dili. So sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 10. Ano 1 Corinthians chapter 15, 9 to 10. Tara to. So we need to forget all past guilt. 1 Corinthians, ano Abli, 1 Corinthians chapter 15, 9 to 10. Musa yun sa Pablo, 9 to 10. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. No, Paul didn't worry about his past sins. So ato niya 50, wa niya kabalaki. Wa ka niya kahingaway ang iyang mga nangagi, mga nahimo nga sa ang iyang daan na kinabuhi kanadto. Grabe mo San Pablo. Kung sa yun San Pablo verse 9, di siya angay. Unta nga tawgon nga last apostles or apostle. No, ano man, di siya, because I persecuted the church, so wa pa na siya maluwas, so wa pa na siya makustuhanon.
Grabe ang iyang karelyoso nga sa iyang gihimo. Nagtuo siya nga sa iyang gibarugan. Nga pagtuo, nga naghimo siya sa bulaton sa Ginoo. Pero iya dahil gikontra ang Ginoo. Na iya man itong pag-persecuton, iya itong pabatsyon itong mga Kristohanon. No? Ang mga Kristohanon magtago-tago. Kung naman, kaya man tuguti, man sugua ang Ginoo, ang mga Kristohanon nga makigpatay. No? Ang mga Kristohanon sa una, magtago-tago, persecuton sila, dakpon sila ni Paul. Saul pa iyangan kanina ito. Yung dakpon, pamatsyon kasi Stephen, patay. Gibato, hangtod namatay. Grabe ni siya, kriminal. Kung siya ningon kay Pablo, kung maingon mo dautan, makasala ako ang pinakadautan. Tanaw niya siya ang kulingon, siya ang pinakadautan. Grabe kadautan, grabe nga sala. Ayang nahimo. Ano man, iyang gialkontra ang Ginoo. Motong gibutaan siya sa Dios. Katong padung siya sa Damascus kay Juan. Travel siya niya. Dunay hayag kay gikan sa langit og si Paul o si Saul pato siya nga ato, nabuta siya. Nagingnan siya sa Ginoo nga nganong imo mangyalkon imo mong persecute, kano imo mong gilutos. Kato si Saul sa ako na yun, sa iyang gihimo kaniadto nga pagpangluto sa mga Kristiyano, ito magud siya katong mga Kristiyano makontra to sa kaos Ginoo ba, naghimo sila ilang kuling mga pagtulunan ba. Pero wa siya kibaw nga iya dahil gi-persecute mismo ang Ginoo. Moto gibutaan siya nga gitagaan siya pasaylo sa Ginoo. Yan ang hinulsol siya. Iya gisugo si Paul o si San Pablo sa pagwali sa mga hintil. Mo nang kita karong mga Gentiles nakadawat sa gospel tungod kay si San Pablo gigamit sa Ginoo. Pero grabe siya ka-kriminal, grabe siya kadautan, grabe siya nag-persecute sa church. No, ningon siya nga di ko angay unta nga himong apostle. Because I persecuted the church. So verse 10 ningon siya, but by the grace of God I am what I am. Apan sa grasya sa Ginoo, ako grasya na sa Ginoo, giluwas siya, giusab siya. Mao bitaw tong Saul ang iyang ngalan, giilisan og Paul. No? Giusab siya, gibag-o ang iyang kinabuhi. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. No? Ang grasya gihatag sa Dios diha niya, wala makawang. Ano man, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Yung sa Pablo, di man ko angay ko ano ni, kriminal ko, akong gipersecute ang church, pero sa grasya sa Ginoo, giusab ko sa Ginoo, niya ang gitaha sa Ginoo na ko, wa makawang, tutuyagi sa iyang grasya, tungod sa iyang grasya, nakahimo pa ko more, labaw pa, sa uban ng mga apostles. Pero unsa to siya kanadto? Muna sa Philippians 3 verse 13 siya, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So Paul didn't worry about his past sins. Dili po sa ato. Kung kita giluwas ta, kung kita nakadawat na ni Jesus Christ, kung kita naa na diha ni Kristo, ug atong naangkon si Jesus Christ atong kasing-kasing, ningon ang Bible, bag-o na tang binuhat. 2 Corinthians 5 verse 17 tanawa. 2 Corinthians 5 verse 17. Sa inyong Bible. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung naana ni Kristo ang usa ka tawo, bisag unsa pa ka. No? Bisag unsa pa kang klase nga tao, basta buduol ka diha ni Kristo ug imo isurrender ang imong kinabuhi diha ni Kristo, ingon siya himuon kaniyang bag-o nga binuhat. No? Bag-o nga binuhat ug ang daan imong pagkatao kaniadto nilabay na kay niabot na ang bag-ong kinabuhi. Mo kanindot sa paglaom diha sa Ginoo. No, mo kanindot sa gugmas ni Kristo. Yan nato. Kasi yun, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, sa ingon diya, we need to forget all past guilt.
No, ang guilt na to, kaniadto nga magsigsudya na to, magsigbalik na to, magsighulhog na to, o magsigput down na to. Aron di ta ka move, di ta katikang, di ta kalakaw sa bagong dalan sa kinabuhi. Pero ang Ginoo may nag-ingon ana. Iyon ang Ginoo ko kalimti na ayaw pagpuyo diha kay di na mao. Ang tinuray na asunahan padayon. Kay bag-o na kang pagkatao, bag-o na ang imong kinabuhi. Ayaw pagpuyo kung unsa ka kaniadto. Kinsa man ta kaniadto? No? Unsa man ko kaniadto? O matausa na tong Kristohanon. Kay bawta individual, kinsa ug unsa ang atong gihimo kaniadto. Ug unsa ang atong kinabuhi kaniadto. Pero magpuyo ta, mapabilin ta diha, unsaon na to pagpadayon sa unahan. Unsaon na to pagdawat sa blessing sa Ginoo, nagisaad niya nato sa unahan. Nga nagpagapos man ta sa yawa o nagkuputa, nagkinabuhi lang gyapon ta sa daan natong kinabuhi kaniadto, inani ra man ko, maumang gyud ni. Nga, inani na magyud ko, inani lang gyud ni, ani lang ko puyo, inani lang ni kinabuhi Sayop nga mentalidad. Sayop nga pagkinabuhi, gitagaan na kag blessing sa Ginoo, gitagaan tag konsuelo sa Ginoo, gitagaan tag nindot nga dalan nga pagsubayon sa Ginoo, gibag-o na tanan sa Ginoo o gipakamatya na sa Ginoo ang daan natong kinabuhi kaniadto. Sa cross Kalbaryo ya dito mo kinabuhi sa bagong kinabuhi. Si San Pablo, wa gyud siya magkwenta na iyang gikalimtan kung unsa man iyang kinabuhi kaniadto. Sa Hebrews chapter 8 verse 12 tanawa. Hebrews chapter 8 verse 12. Ano yun? Verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Di pasaylo na sa Ginoo. Yun na Ginoo. Ug ang inyong pagkadautan ug pagkamakasasala, ang inyong mga sala, dili na ko hinumduman pa. Ginoo man na ingon ana. Nya kana magsipahinumdum na to kung unsa ta. Kinsa man na ang Ginoo na, ang yawa na. Mo man imong gihimo sa una, mo ni mong sa una, mo ni na ba. So ikaw guilty lang gyapon ka. No, mo ni yung pagkadautang kinabuhi sa una, mo ni. Ana. Yung ang ginugol, your sins and iniquities I will remember no more. Ya kinsa man mo hatag og pagbalik sa una-una nga magsigsudya na to, sigbalik sa guilt nga ato nabuhat kaniadto. Kinsa man na ang yawa. So man di nam na hinumduman sa Ginoo, kalimtan nam na. Kinabuhi gud niya yang gibuhis dito sa cross Kalbaryo. Nya iya na kuan, ginyat barugan iyang saad. Barugan gid sa Ginoo. Unsa niya, and your sins and iniquities I will remember no more. In Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. No? Pinagi sa dugo ni Kristo, dugo na sa Dios. No? Dugo na sa Dios nga iyang gibayad, iyang gihugas atong mga sala. Yan yung gino, di na ako hinumduman pa pagkinabuhi. Ayaw na pagkinabuhi. Sa daan mong kinabuhi kanto, alang sigling niya ito, alang 50 ito, padayon. Muna yung ba, kung ang tao magdaro, kunya magsiglingi sa iyang luyo, hiwi-hiwi ginandaro. Kita kang tao magdaro niya, magsiglingi. Aw ka na iyang gidaro, liko-liko, gina. Hindi gina matulid. Tama, huwag siyang tanaw, asa siya pandog-daro, kinalaman, istriton mo ginaan mo daro ni mo. No, sa una daghang tong mga daruhan dinhi, makita gyud ka dinhi magdaro. No? Magdaro na daruhan, na mga katubahan, mga daruhan na stricto magtanaw ka magdaro, stricto gyud ni ang daro na ato abot sa tumoy. Tawag yo kitang nagdaro dinhi, siglingis luyo. Mo po nang kinabuhi nga ikaw Kristohanon ta, giluwas na ta, niyo ginakalimti to nangagi. Pasaylo to nako, ikalimta na to nako. Gilansang na to sa cross Kalbaryo. Padayon sa bagong kinabuhi. Tako na yun, kung di ka mo padayon sa bagong kinabuhi, kung sikag lingi, di ka kamubon. Makurag yapon. Ikadua, we need to forget all
past grief. So man kani ato mga kasubanan ba? Unsa tong mga pain, unsa tong mga samad, unsa tong mga kasakit nga ato gibati kani adto. Tungod ra po sa ato kabadlungon. Nga Ginoo kalimti. Ayo na pagpuyo sa imong mga kasubanan kani adto. Unsa may mga sakit o mga bati nga nahitabo sa imong kinabuhi kani adto wa pa ka maluwas. Ayo na pagpuyo dito. Ayo na pagpuyo. Ayo na pagpahigot. Ga ina. Ano siglingi ano, mana. Nasamad naman ka. No? Nasamad naman ka. Ya, pabilin gyapon ka samad. Nadugay na nauwat. Dugay na nauwat. Ya, sige nga po kayo, ay, kasakit sa kong samad. No, uwat na yan. Sige po kakwinta samad. Kumana mo na. Ya, labay uwat, kasakit lang gyapon. Binuang mo, di ba? Tanaw na mo illustration, makatawanan. Dugay na ka na samad, nauwat na, naayon na, musiga po, ay, kasakit. Tambarig ba tayo ulit? Ya? Kumana. Kaya we need to forget all past grief. In 2 Samuel chapter 1, 12, tama, 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12. Chapter 12, verse 15 to 23. 15 to 23. 12. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. David before besought God for the child. And David fasted and went in and lay all night upon the earth. And the elders of his house arose and went to him to arise up from the earth. But he would not, neither did he eat bread with them. Verse 18. And it came to pass on the 7th day that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice. How will be then vexed himself if we tell him that the child is dead? Verse 19. But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servant, Is the child dead? And he said, He is dead. Verse 20. Then David arose from the earth and washed, anointed himself, and changed his apparel, and came into the house of the Lord and worshipped. Then he came to his own house, and when he required, they set bread before him, and he said, and he did eat. Verse 21. Then said his servant unto him, What thing is this that thou hast done? Thou didst fast and weep to the child for the child while it was alive, but when the child was dead, thou didst rise and eat bread. Verse 22. Second to the last. And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, Who can tell whether God will be gracious to me? The child believed. Verse 23. And now he is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back? I shall go to him, but he shall not return to me. So ato makita diri taas-taas itong iba sa David didn't dwell on his grief. Kaya kanis David God, nakasama niya sa Ginoo. Bisan pa siyang maayo nga pagsugo sa Ginoo, pero tao ra man sikyat gid siya. Katong iya tong gipapatay ang bana ni Bathsheba ba. No? So Uriah niya iyang himong nung asawa si Uriah, si Bathsheba. Niya tuos kuskus Ginoo, isugyaan to siya ni Prophet Nathan. Unya, nahinulsol mo to siya mga sa. Unya, ang konsekwensya to iyang giani. Unsam to? Ang anak nila ni Bathsheba, masakiton. No? Masakiton niya. Si David ato, nagpuan siya, nag-uod siya mayo, ligid lang siya siyuta. Siya pakiluoy sa Ginoo, siya kaon-kaon. Eh, basin kaluyan sa Ginoo ba? Yan, dahon siya kaon siya mga slugon, mo kaon. Pero sa dihang namatay na ang iyang kuan, ang iyang mga slugon, hadlok mo agdan niya, kaya wala mga itong kaon, buhi pa, kaya samot nang namatay na.
Pero pagkibaw ni David patay na ang bata, ligo siya, taon siya, limpyo siya, ana. Wala siya magulgol. Naginang siya mga sulugoon nga, ano man nga, sa buhi pa, nag-uol ka. Nagkaroon nga, patay na, wala ka, siya, wala mo kayo mahimo na, patay naman. Ako itong gihimo, basin, tungod sa gracias Ginoo, kaloy-an ba? O ayuhon ang bata, pero patay naman. Sumuto, ano siya, padayon siya, move on siya. Kuman naman. No? Kuman naman. So, ang pag-move on ni David sa atong hitabua, anay po na ito i-apply na itong kinabuhi. Naman, ang pain, ang mga samad, kita talang nga samad magita tungkol sa atong pagkatawhanon, masipya ta, sa kunin ko man, basi na samad ta, no, nasakitan ta, natay makasakit, tungkol sa atong pagpabadlog, parehan ni David. Pero once nga ito na i-confess, no, nga tagpasaylos Ginoo, kailangan move on ta. Kung sa ingon, we need to forget all past grief. Kay magulguol ta, magsitag ka sakit, sa human na, wala tay mahimo, nasambad na ta, sa kunin ingon, nauwat na ang samad. Na magsigilan ka po ta kaguol ana. So wala tay kusog, wala tay kadasig, luya ta sa paghimo, sa matag adlaw na itong buhaton, sa unahan. E naa pa man tay pamilya, naa pa tay buluhaton, naa tay ministry, naangan na itong atimanon, naa tay maobligasyon pa, nabuhaton sa matag adlaw, pero nagsitag puyo sa mga nangagi, sa mga kasakit nga nangagi, kung sa man itong mga sakit nga atong nagian kaniadto, magpuyo ta ato, ma-depress ta, magsitag kwinta ato human na ba, nga wala tayo mahimo, ma-depress ta, mabita na uban maghikog, ano man, kaya nagsig puyo, nagsig kwinta, nagpahigot sa mga kasakit nga nangagi na. Muna ba, wa pa ka move on. Muna ko sa'yo, makita ito sa mga salida ba? No, wa pa gid sila ka move on. Doon na ito sakit nga kaagi kaniyan to. Inabot ng mga generation. Salida na ba? Pero kanina ba, in reality, so kinala magkalipay ito eh. At itong makasakit kaniyan to, itong kalimtan mo, padayon ito sunahan. Pinagi sa gracious Ginoo nga naman, inatay paglaom diha sa Diyos. O di gusto ang Ginoo nga magpuyo tas kasakit. Katong kasakit kato lagi sa una, naka-learn ta ato. Natay nakapunan ato nga makatabang mo yan ato sa pagpadayon sa unahan. Kaya ato nga palpak kaya ato makasakit kaya ato marala siya ato tikanganan para kita makabot nato kung unsay gusto sa Ginoo nga dili sa atong kinabuhi. Mo mature man ta, mo grow man ta sa mga bati o mga kasakit nga ito nakatunan nagian ka na ito. Pero di ta mo puyo ato na mauman ni akong nagian, inani, yan, di ba na ba? Wala ko pag-asa ni. Magsige na tagol, dramatic kay tas tanan. Di po doy. Ano man, ang atong pamilya na mapiktaran man. Ang atong kauban sa trabaho na, mapiktaran man. Ang atong pagpalagap Ginoo, mapiktaran man naman. Kaya nagdwell ta sa atong mga samad kaniadto. Padayon ta. Gusto sa Ginoo mag-rejoice ta kanunay diha kaniya. Kaya naman gitagaan ta niyang bag-ong kinabuhi, gitagaan ta niyang paglaom, gitagaan ta niyang kaluwasan. So kinahanglan mag-rejoice ta diha niya bisan pa mga problema, mga kasakit sa present nato nga masugatan. Mag-rejoice lang gyapon ta. Di ta mo puyo sa mga kasakit kaniadto. Kay maratag naglakaw sa unahan na pero talikod. Tarong man ang tao nga naglakaw pa daw sa unahan niya, nagtalikod. Di ka matuwad. No? Di pwede. Philippians chapter 4 verse 4, tama? Philippians chapter 4 verse 4. Philippians chapter 4 verse 4, tama? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kanindot ana?
No? Ang ino na nga kuan sa Ginoo na to. Sa pagkalipay mo diha sa Dios. Ug usbon ko pagkalipay. No? Malipayon ba ta? Ato gusto kinabuhi. Nindot ang gusto kinabuhi. No? Nindot ang gusto kinabuhi. May mga sakit, may kalipay, ano ba, sakto sa mino ba? No? Nabisan pag na yung mga problema, malipayon, magyapon na sa Ginoo. No? Kaya nga, ato, magsitag kaguol, wag yayo. Oh, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kano man, Proverbs chapter 17, verse 22, ano kita magpuyo sa itong mga kasakit, kasubaanan, kanadto na maglipay talaga sa Ginoo. Kanindot sa paano kinabuhi, ha? Luwas tas Ginoo, yung sitag puyo sa itong nangagi. Ha? Sitag puyo sa itong mga samad kanadto. Why, ayo. No? Bati yung ako na yung bati na yung maglakaw ta pa daw sa unahan nga magtalikod. Unta kita. No, Proverbs chapter 17. 17 verse 22. Nawa, ang sa iyo sa Ginoo, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Tanaw na? Broken spirit drieth the bones. Ito pa ita, drieth the bones good. Pero siya, but a merry heart doeth good like a medicine. So, sama sa medisina, tambal. Ano man, kay kini malipayon, tapos na yung problema, lipay lang yapon ta. Hindot mang dagan sa tong kasing-kasing. Nga nga tong naong, sanag lang yapon. No? Ngayon sa, ganyan sa magtapad mo. No? Magtapad mo, katong batanon pang nagsikagol, o katong idagkinarara ng balipayon perme. Sa na yung problema, smile lang yapon. Merry heart lang yapon. Itupad din yung ana. No? Itupad din yung ana. Ang katubatan no, maguwang pa nimo. No man, kaya nangunot naman si kaguol. Si mugtok niya bang ang kulos antang ba mag-abot na. Sige magkaguol. Pero kato ididira na, jolly kasi na, lipayon, isip, mindot pang kasing-kasing, ano ba? Malipayon kasi nga, bisang na yung problema, anindot kayo. Biblikal mo na. Kanang malipayon kasing-kasing, bisa pa ko tanong pang mga doktor. Kung malipayon ka, imong kasing-kasing, hindi po kondisyon. Kung magsika goal-goal, imong kasing-kasing, apitaran, po mo nang matay kang sayo. Biblikal na niya sa mga doktor, yun po sila na. Diba? Mana yun, ang Bible tinuod yun, kay support mo na rin ko sa medisina. So, dito magpuyo. Ha? We need to forget all past grief. Number 1, we need to forget all past guilt. Kalimtan na ito itong kadautan ka na ito. Ang sunod, we need to forget all past grief. Kato itong makasubanan ka na ito. Kalimtan ito. Ay paglaom na sa Ginoo. Ikatulo, we need to forget all past grudges. Kani atong makaligot-got ba? Kani atong bitterness. Kani atong pagtanom, pagdumot. Ayaw. Di malipay ang Ginoo na. Kana magtanom kag pagdumot sa imong isig katao. Nakay kaligot-got. Nakay kalagot niya. Imong gibaon-baon. Ayaw. Yung Ginoo nalagot man ka na sa iluan lang nga. Naman, kung di mo pa sa iluan, ikaw lang ka pa mong konsumisyon. Siya, wa siya mo problema mo, ikaw, si kalagot niya. Kansi ka. We need to forget all past grudges. Kalimta na lang. Ang Ginoo gani, kalimot, kita pa dili. Sa ko ningon, kung kita magsitag kwinta sa sayop, yung magsitag kaligot-got sa sayop pa ng tawhana, akansig ka. Sa ko ningon, ang pangutan na siya, naghuna-huna ba sa naglagot ni mo? Yung sigwara po ito niya. Nga ikaw, naglagot ka, si kaligot-got, gibaw ni mo, pila na lang katuig, gibaw niya po ni mo imong kaligot-got, yung pagdumot niya. Yung ginuhuman na, move on. Labi nagda-settle na mo. O siya, kung wagin siya mo doon, pangay pasalo na mo, ikaw na isabot.
I-let go na lang na. No? Yan ara bagay usahay nga gilit go na nimo, tuyuan na po kag balik ang buhat. Iya, giusab ng buhat balik. Kana imo na ginay kasing-kasing na gyud isyu na kinahanglan tibaw ka mo deal. Tibaw ta mo deal na. Nam gina nga tao. Imo nang gisabot pero balikan lang gyapon ka ba? Mao ra gyapon buhata. Pero niyo sa inyo ba, we need to forget all past grudges dito mag siglingi ato, si Quinta. No? Si Quinta. Ephesians chapter 4 tanawa. Ano ito? Forgive one another. Forgive one another. Ephesians chapter 4 31 to 32. Abita. Ephesians. Kung dita mulit go ani bugat kanis tanan. Bugat kanis tanan. Ato ni dalhon. No? Marag mauwaw ta mo ampo sa Ginoo ani. Mauwaw ta mo atubang sa Ginoo ani. Ano man? Bugat man ato pasan, wa man nato buhi eh. Sitag karga aning kaligut-gut sa to si kataw. Mayo. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Tadre, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 2, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. No, kanang mga bitterness, kanang mga anger, no, kanang mga pagdumot, siya, be put away from you. Yan, subay, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Kung di ta kay bawang pasaylo, di kita makalimot sa atong kaligot-got gani. Kana may ngon tag ipasaylo na tika, yan sige po tag balik, ikwenta, wala ka pasaylo. Yang ipasaylo naman tika, pero sige po nimo kwenta ang iyang gibuhat. Naaga po sa imong kasing-kasing imong kalagot gani, wala ka pasaylo. Ano man, ang sa inyo sa Bible, ang tinuray nga pagpasaylo, mukalimot. Dili na mo kwenta. Muna tinuray nga pagpasaylo. Pero maurang gyapon, wa gyapon nato pasayloan, naarang gyapon nato kaligot-got. Kita ra ginasayod ana. Unsay naa sa atong kasing-kasing. Yung tagi pasaylo naman tika. Pero naa gyapon na sa atong kasing-kasing, wa pa nato ang pasaylo. Wa pa nato ang pasaylo. Kano man naa pagyapon. Naa pagyapon ang bati sa atong ilawom sa atong kasing-kasing. Kanang yung tang pasaylo ta pulong ra na nato. Diha na sa tumbaba pero wala sa kasing-kasing. Kaya sa inyo sa Bible, ang tinuray nga ni pasaylo, mo kalimot. Di na mo kwenta. Kung sa inyo sa Ginoo, and your sins and iniquities I will remember no more. Una, magsige lang gyapon taslingi sa atong mga past nga mga grudges, atong mga kalagot, mga kaligot-got, mga bitterness. Sa usa ka tawo, kano man, iwa pa mo na ito, let go. Kuto naman tas baba na. Muna, magsige lang gyapon taglingi sa ngagi. Kaya magbikil mo na, bimo na ng kwintahan, ha? Bikaw ko na ka, dako na magagihimo na ko, ha? Yan, pintahon mo tanan yung gihimo. Yan, yung kagipasaylo na to nimo. Ha? Ang isgot, ikat to lang yung gihimo karon. No, inandar mo tong tao. Manumbalik sa tanan yang gihimo tanan ay di ka sa uno tanan ka pigid sa una wala mo gihimo. Kwenta na. Yan, ingon na tato, gipasaylo na to nato. Wala naarga pa sa tong kasing-kasing. Bati lang gyapon. Muna yun siya, we need to forget all past grudges. Number 1, we need to forget all past guilt. Number 2, we need to forget all past grief. Number 3, we need to forget all past grudges. O katapusan, we need to forget all past glories. No, Job's past victories couldn't help him in the present.
Kung ato tanawon si Job, kung sa maling kanang atong past nga glories, kanang mga victory na to ba? Kanang mga hindot na ito na dawat, kanang mga kuhan, hindot pa ng mga blessing. Pero muna imong kuptan pirmi ba? Ma-proud man ka na. No? Kini gilanginan ko sa Ginoo, inana blessings Ginoo yan, nananong ka nagtutok sa blessing ba? Muna yun ang mga positive ba? Mga itong, muna yun ang strength o ang weakness na to, pili na gamiton sa yawa. Ang mga maayong butang sa nangagi na to, ang mga daotang butang nga nangagi na to, pili na gamiton sa yawa, ang magsitaglingi. Kung sino na, bless ko sa Ginoo, bunda kung kinabot, hindot kista na, magsalig na ta ba? Nga ato itong 50 human na. Ato, unahan. Nasaktor itong timon sa Ginoo ba? Na malipay ang Ginoo na to. Para continue ang blessing. Pero sa magsalig naman tato ni ngagi. No, magsalig man tato, mato itong kuptan. Unya nga atong pakigsandurot sa Ginoo, limtan na nato. Magarbo naman ta. Si Job sa una, grabe ang blessing sa Ginoo. Pero ang iyang blessing, wa dito makatabang niya. Sabihan, doon na nahitabo na di maayo sa mga buhay. Muna, bantayan na to. Kanang mga victory. No, nga may tabo sa itong kinabuhi. Nga, modwell ta niya. Magsalig naman ta. No? Si David, natikalbong siya sa yawa. Nabiktima siya. Pinagi ni Bathsheba. Taliwala biatos kadaugan sa gubat. So dihang sigis lang kadaog sa gubat, pirmi na mapildi ang mga kontra. Si David kumpiyansa na kayo. Pirmi gong daogon. Nindot kayong kinabuhi. No? Victorious kayo ang kinabuhi. Paingon David, bilin lang sa ko diri. Kamo na sa atos gubat, bilin ko diri sa kuan. Bilin ako sa kingharian. Samtang si gubat dito, kumpiyansa ra kay madaogon gud. Sige og daog. Dito gubat yung mga kuan, siya po dito sa boss. Kuan, palasyo, pasok-pasok po siya dito. Paglili niya sa ubos, uy, naamoy naligo sa ubos. Guwapa kayo babae. No? Kuha, pag yan pakuha ang babae. Yan, minyo man to. Gipapatay niya ba na? Amo, tos Bathsheba. No? Katong iyang anak, iyang gihilakan. Na mabuhi pa unta. Kung sa to, taliwa to sa kadaugan, taliwa to sa mga positive nga kuwas kinabuhi, taliwa to sa victorious kayo. No, mo na yun ba? We need to forget all past glories. Magsalig lagi ta sa grasya sa Ginoo sa kanunay. Padayon, ilagi sa grasya sa Ginoo. Padayon lagi by the grace of God. By the grace of God. Magpadayon ta. Kay kung magsige tag puyo ug lingi sa mga glories, mga positive, kita mo sa Ginoo. Diya ta kakita sa unahan. Ano man, nagtalikod magyapuntang naglakaw. Ano man, kinahanglan kita musalig ligid sa Ginoo. Pagkadlaw. No, we are zero without God. Ano sa ngayon? John chapter 15 verse 5, for without me, ye can do nothing. So, upat kabutang nga ito nakita karon sa mensahe. Forgetting the past. Ako ningon, past is past. Kumana, wala tayo mahimo na. Pero sa unahan, naapay paglaom. Ug di maayo maglakaw ta padung sa unahan na magtalikod. Kaya lang magatubang ta. Una, kalimti ang mga nangagi. We need to forget all past guilt. Kung unsa man ta. Unsa man ta kadautan. Unsa man kabati o miserable ang atong kinabuhi kaniadto. Kalimti. Kaya na naman talaga sa Ginoo natin paglaom. Lakaw padayon, di mong talikod. Ikaduha, we need to forget past grief. Itong mga kasakit na to. Kalimtan. Kaya magkalipay di as Ginoo. Paglakaw sa tagadlaw. We need to forget, ikatulo, all past grudges. Di ito magdumot. Padayon. Ubang sa gugma sa Ginoo. Unahan. And we need to forget all past glories. Careful ta. Magsitag kwintag lingi sa mga kadaugan kanadto, magsalig ta. Di na ta magsalig sa Ginoo, magsalig ta sa kadaugan nga mahimo. Maglakaw ta, magtalikod, sige tag kwinta dito.
tanaw ta dito, grasya sa Ginoo. Dunay kadaugan. Kadaugan sa unahan. No? Kadaugan sa unahan. Pinagi sa grasya ug tabang sa Dios. At tido ko atong ulo, ipiyong atong mata, magampot ha.